inclusivity dahil sa pagpapahintulot nila na ang makabagong teknolohiya ay magamit nating platform sa mga programa sa ating himpilan. Lubos ang pasasalamat ng lahat ng mga dumalo sa pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo sa patuloy na paggabay at paglulunsad ng mga ganitong uri ng aktibidad dahil sa pamamagitan ng mga ito ay nagkakaroon sila ng dagdag inspirasyon na kanilang nagagamit sa mga pagtupad. Mula po rito sa San Miguel, Bulacan, ako po si Kapatid Hazel ang Pangilinan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa mga aktibidad na aktibong nilalahukan ng mga kalib sa Iglesia ni Cristo sa mga programang Ibalita ang Pagliligtas alas 12 ng tanghali, The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Inaanyayahan din po namin kayo na subaybayan ang mga programa ng Iglesia ni Cristo News tuwing Sabado. Iglesia ni Cristo News Junior tuwing alas 10:30 ng umaga, Maayong Balita tuwing alas 2 ng hapon, at Iglesia ni Cristo News Weekend alas 6 ng gabi. At yan po mga balita ngayong Huwebes ng gabi. Sa pangalan po ng mga INC News correspondents sa iba't ibang panig ng mundo at ng mga nakasama po naming technical and production team, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po, si Kapatid Felix Rodas. Magandang gabi po. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Wala po sa isip ko yung mga relihiyon noon. Salbahe kong bata noon. Nambabato ko ng bubong. At hinahanap po sino yung nambabato. At ako naman po ay nasa gilid lang at naglalaro, kunwari. Ako po ay si Benjamin Tew, 63 taong gulang. Lumaki po ako dyan sa La Loma. Ang father ko po ay si Tew Kim Chuan. Siya po ay nag-migrate galing ng China. At ang mother ko po ay si Pasita Santa Cruz na Pilipina po. Pinagkakakitaan po namin noon ng aking mga magulang ay meron po silang maliit na tailoring shop. Nung ako po ay nagkaisip, ay nag-uumpisa na po sila gumawa ng kama, beds. Hanggang po naging high school ako, tumutulong na po ako sa business namin. Father ko, more on sa business industry siya. Halos kilala siya, lalo na sa Chinese community. So iniingatan niya yung kanyang pangalan. Kaya naisipan ko na pagdating ng araw, gusto ko siyempre ay ikararangal kanyang magulang. Kaya doon ako umpisa unti-unti nagsumikap. Yung aking pong father ay ateo. Hindi po naniniwala sa Diyos. Yung aking mother, yun po ay deboto, katoliko. Kaya po kung minsan, pagka nagagalit po yung father ko, yung mga krusipilyo, sabi nila, yung mga Diyos-Diyusan noon, ay binabalibag niya yun. Bali-bali yung ulo, kamay, at tawa po siya ng tawa. Sinasabi niya sa mother ko ay loko-loko daw. At wala po sa isip ko yung mga relihiyon noon. Ang totoo nun wala po akong idea pa nun ukol sa Iglesia ni Cristo. Katunayan po niyan, nung ako'y bata pa, naalala ko yung kapitbahay namin nun. Doon nagsasagawa sila ng
pagsamba ng kabataan sa bahay nila. Salbahe kong bata no. Nang babato ko ng bubong. At mamaya po, bababa na yung tumatayong diakono ron na nakabarong at hinahanap po sino yung babato. At ako naman po ay nasa gilid lang at naglalaro, kunwari. Yung ate ko po, ate Ningning ko, siya po ang unang-unang naging Iglesia ni Cristo sa pamilya po namin. Hindi po nagtagal, natawag po yung kapatid kong bunso, si Helen. Gusto nila, ang kanilang destinado nila ay habang dinodoktrinahan po yung kapatid kong bunso, magkaroon po ng gawain doon sa loob ng pabrika para ma-mission yung mga trabador. Manguusik po ako doon. Kahit na wala ng trabaho yung mga tao, pinag-overtime ko pa po para wag lang madoktrinahan o makinig doon sa gawain.